Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Red. Nagsimula ang istorya kay Frank Moses, isang dating Black Ops CIA agent at mag-isang naninirahan sa isang lugar sa Cleveland, kung saan lagi siyang nakakaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Sa tuwing dumadating ang kanyang pensyon, sinasadya niyang sirain ang tseke upang iulat ito sa General Service Administration. Paraan niya ito upang makausap si Sarah, ang representative ng GSA. Nahuhulog ang loob ni Frank dito sa kabila ng katotohanang hindi pa sila nagkikita. Sa isa sa kanyang mga tawag, ipinaalam ni Frank na pupunta siya ng Kansas sa susunod na linggo, at maghihintay naman sa kanya si Sarah. Isang gabi, dumating ang assassination squad sa bahay ni Frank at tinangka siyang patayin. Bilang dating CIA agent, mabilis siyang nakakilos at napatumba ang tatlo sa loob at alam niyang marami pa itong kasunod. Gayunpaman, ang mga karanasan ni Frank bilang isang agent ng CIA ay nagpadali sa kanya upang pabagsakin ang mga ito. Huli na nang ma-realize ni Frank na naka-wiretap ang kanyang telepono, kaya't naisip niya na fully si Sarah ay pwedeng gawing target ng mga salarin. Kaya't nagplano siya ng isang malupit na diskarte para sa mga assassin na nasa labas ng kanyang bahay. Hinanap niya ang dating mga kagamitan, naghanda sa pagdating ng mas maraming kalaban at nag-impake ng kanyang mga gamit. Pagpasok ng mga ito, isa-isa niyang ginamitan ito ng malupit na diskarte dahilan upang magpatumba sa mga ito. Pagkatapos ng mainit na labanan, agad siyang nagpunta sa Kansas. Samantala, pagdating ni Sarah sa kanyang apartment, nasyok siya at nabigla, dahil may poging kalbo na nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Agad na nagpakilala si Frank dito at sinabi na siya ay nasa panganib, dagdag pa nito, na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay siguradong papatayin din siya. Ngunit, hindi naniniwala si Sarah sa ngakalbo kaya tumanggi ito na sumama sa kanya. Ilang sandali pa, makikitang nagmamaneho na si Frank, kasama si Sarah na naka-duct tape ang bibig, sinama niya ito sa ayaw at sa gusto nito. Sa ibang eksena, makikilala si William Cooper, isang CIA agent, na nagpaplano ng isang aksidenteng pagkamatay ng isang lalaki. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Cynthia Wilkes, ang kanyang superior, binigyan siya nito ng panibagong misyon, ang pagsubaybay at pagpatay kay Frank. Sinabi niya na ito ay isang top secret na operasyon na kinasasangkutan ng kabuuang Black Ops. Samantala, iniwanan muna ni Frank si Sarah sa isang kwarto ng hotel bago umalis. Upang malaman kung sino ang nanghuhuli sa kanya, pumunta si Frank sa New Orleans upang makita si Joe Matheson, dati niyang kaibigan at advisor ng CIA na nakatira ngayon sa isang nursing home. Dinala ni Frank kay Joe ang mga bahagi ng daliri ng assassination squad para matrace kung sino ang mga ito. Nagbigay sa kanya si Joe ng pahiwatig nang sabihin nito na ang grupong umatake sa kanya ay ang parehong grupo na may pananagutan sa pagpatay sa isang reporter ng New York Times ilang linggo lamang ang nakalipas. Samantala, matapos makatakas sa hotel, isang agent na nagpanggap bilang isang pulis ang akmang kikidnapin si Sarah, ngunit dumating si Frank sa tamang oras upang iligtas ito. Ngunit, dumating si William at nagkaroon ng matinding habulan. Gayunpaman, hindi nakaobra si William sa diskarte ni Frank, nagawa niyang takasan ito sa pamamagitan ng paggamit sa isang patrol car, dahil dito nalinlang ni Frank ang mga pulis at napigilan si William sa paghabol sa kanila. Agad na tumakas siya kasama si Sarah. Nang mga oras na iyon, pupunta sila sa New York City upang maghanap ng higit pang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa pamilya ng pinatay na reporter. Nakatanggap si Frank ng clue sa pamamagitan ng ibinigay sa kanyang note na nakasaad ang isang listahan. Nakatago ang listahan sa isang libro sa library ng universidad. Nang makita nila ang confidential na listahan, nalaman nila na halos patay na ang lahat ng nasa listahan, maliban kay Gabriel Singer, isang pilot cargo. Nang mga sandaling iyon, saktong nakatanggap si Frank ng malungkot na balita tungkol kay Joe mula sa NARS, binalita nito na si Joe ay patay na.
Nang maglaon, nagpunta si Frank at Sarah sa isang lugar kung saan matatagpuan si Marvin Boggs, dating kasamahan ni Frank. Naging sobrang paranoid ito sa lahat ng bagay kaya't pati sila ay pinagtangkaan nitong patayin. Di nagtagal, pagkatapos ibigay sa kanya ni Frank ang confidential list, ipinaliwanag ni Marvin sa kanila kung ano ang nangyayari. Pinaliwanag nito na ang lahat ng mga target ay nakalink sa isang operasyon sa Guatemala. Nakipagtulungan na sila kay Marvin para ipagpatuloy ang investigasyon. Samantala sa punong tanggapan ng CIA, pinahanap ni William ang files ni Frank, at nakita niya dito ang salitang red, na ang ibig sabihin ay retired, extremely dangerous, na nakasulat dito. Alam na ngayon ni William na si Frank ay isa sa pinakamahusay at pinakamabisang Black Ops CIA agent. Samantala, natagpuan nila sa isang airport sa Alabama si Gabriel, na nasa confidential list. Ipinaliwanag nito ang misyon ng pagkakasangkot ng pagkuha ng isang tao mula sa isa sa mga nayon ng Guatemala, at ang lahat ng mga tao sa nayon ay pinatay. Nang sasabihin na ni Gabriel ang pangalan ng salarin bigla naman itong binaril ng isang helicopter-borne machine gunner. Pagkatapos ng maraming pagsabog, na ginamitan ng mga machine gun, RPG, at iba pang malalakas na armas, nakatakas sina Frank, Marvin, at Sarah. Ginamit naman ni Marvin ang kanyang sandata bilang isang baseball bat upang pasabugan ang kalaban. Samantala, nagpasya si Frank na humingi ng tulong kay Ivan Simonov, isang dating secret agent ng Russia. Pumayag ito na tulungan siya kapalit ng isang pabor. At sa wakas ay nakuha na ni Frank ang impormasyong kailangan niya para makapasok sa CIA headquarters. Kinabukasan, nagpanggap si Frank bilang isang general, habang si Sarah ay nagpanggap na isang nuclear physicist. Sa loob ng CIA headquarters, muling nakita ni Frank ang kaibigang si Henry, ang nangangasiwa sa lahat ng records ng opisina. Humingi siya dito ng kopya ng report tungkol sa misyon sa Guatemala. Mataas ang respeto ni Henry kay Frank, kaya binigay niya dito ang files at ipinaalam din ito na hinanap ni William ang kanyang files ilang araw lang ang nakalipas. Wala namang sinayang na oras si Frank, agad niyang pinuntahan si William sa loob ng punong tanggapan at agad na inatake ito, habang nag-aaway ang dalawa. Si Sarah ng mga sandaling iyon ay naghihintay sa waiting room, habang kinakabahan at makikitang nagbabasa ng magazine na nakabaligtad. Pagkatapos ng mahabang labanan, nabaril si Frank sa kanyang balikat at malubhang nasugatan. Gumawa siya ng paraan para pasabugan ng isang kwarto at nagpanggap bilang isang bumbero upang malinlang ang mga guard at tuluyang makatakas sa loob ng gusali. Nang mga sandaling iyon, naka-ready na si Marvin sakay ng ambulansya para sunduin sila, at nagulat na lang sila ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay lumabas si Joe na inaakalang patay na. Pagkatapos ay tumuloy sila sa Eagle's Nest, kung saan nakatira si Victoria Winslow. Tumulong ito upang pagalingin ang sugat ni Frank at kalaunan ay sumali na ito sa grupo upang tumulong sa pagpapatuloy ng misyon. Kinabukasan, sinundan nila si Alexander Donning, isang nagbebenta ng armas at kontratista, nakilala nila ito dahil sa file ng Guatemala. Habang nagbabantay sina Victoria at Sarah sa labas, nagpanggap si Joe bilang buyer at pumasok sa bahay ni Donning kasama sina Frank at Marvin. Ininterrogate nila si Donning matapos nilang patumbahin ang mga bantay sa loob ng bahay nito. Ayon kay Donning, sangkot si Lieutenant Stanton sa Guatemalan Extraction Mission. Si Stanton ay kilalang Vice President at ipinag-utos nito ang pagpatay sa lahat ng mga tauhan ng misyon upang itago ang katotohanan na siya ang nagmasaker sa buong bayan. Samantala, napaligiran na ng FBI at CIA ang bahay, at wala silang paraan upang makalabas. Tinawagan naman ni Frank si William at pinaalam dito ang tungkol sa mga ginawang krimen ng Vice-Presidente, ngunit si William ay nag-alinlangan sa kanyang mga sinabi. Nagtangka pa itong makipag-negotiate sa kanya upang sumuko na siya. Pagkatapos ng maikling debate, lumabas ng bahay si Joe, na nagpanggap bilang Frank, ngunit sa kasamaang palad, napatay ito ng isang hindi kilalang salarin. Dahil sa pagkamatay ni Joe, nagkaroon sila ng sapat na oras upang tumakas sa bahay, habang papalabas sila, nakabantay sa kanila si Victoria na sinubukang e-cover sila. Pagkatapos, agad na umalis sina Sarah at Victoria, ngunit sa kasamaang palad, nadulas si Sarah dahilan upang mahulog ito mula sa kagubatan.
Tutulungan sana ito ni Victoria ngunit nahuli na ng pulis si Sarah. Samantala, doble ang pag-aalala ni Frank nang malaman na nahuli si Sarah, bigla namang dumating si Ivan at agad na tinulungan silang makatakas. Nang maglaon, tinawagan ni Frank si William at nagbanta na papatayin ang pamilya nito. Nagbigay din ito ng babala na huwag sasaktan si Sarah. Agad namang umuwi si William sa kanyang bahay upang siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. Nakita niya din ang Guatemala files na iniwan ni Frank upang imbestigahan niya. Samantala, sa isang pagdiriwang plano ng squad na kidnapin ang Vice President sa isa sa kanyang fundraising event. Bilang distraction, binaba ni Ivan ang alarm dahilan upang magpanik ang lahat ng tao sa silid, habang si Victoria naman ay ginamit ang kanyang kwintas para i-lock ang pangunahing pinto, dahilan upang ang Vice-Presidente at Secret Service nito ay dumiretso sa pangalawang pinto, kung saan naghihintay ang grupo ni Frank at pinagbabaril sila. Pinasabog naman ni Ivan ang isang bomba sa limousine. Samantala, sa kasamaang palad, nabaril si Victoria sa laban at sinabihan si Marvin na iwan na siya dahil hindi na siya kapakipakinabang. Gayunpaman, biglang lumitaw si Ivan nang hindi inaasahan at tinulungan siya. Samantala, nagpanggap si Frank bilang isang driver ng limo at lumapit kay Stanton sa labas ng gusali, bago niya pinabagsak ang Secret Service at silang dalawa lang ang naiwan. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Frank kay William at hiniling na ipagpalit si Stanton kay Sarah sa Evanston Power Plant. Ang araw ding iyon, dumating ng magkasama sina Donang, Cynthia, at William. Nang maglaon, natuklasan nila na sina Alexander Donang at Cynthia ang mga utak sa likod ng lahat, kung saan ang Vice President na si Stanton ang nagsisilbing puppet nila. Ilang sandali pa ay binaril ni Donang si Stanton. Nagalit naman si William sa katiwalian ni Cynthia, kaya nagpanggap siyang hinuhuli si Frank. Nang akamang babarilan naman ni Cynthia si Frank, agad siyang binaril ni William. Pinatay naman nina Martin at Victoria ang bodyguard ni Donang mula sa itaas. Pagkatapos ay mabilis na sinuntok ni Frank si Donang sa lalamunan. Binaril din ni Marvin si Donang para masiguro ang kanyang kamatayan. Naging magkaibigan sina William Cooper at Frank Moses, sa pamamagitan ng pagsasabi dito na siya na ang bahala sa lahat at pinayagan na din niya sila William at ang grupo nito na umalis ng mapayapa. Sa kotse, ipinaalala ni Ivan kay Frank ang kanyang pabor tungkol sa pagnanakaw ng nuclear mula sa Moldova. Ngunit iginiit ni Sarah na sumama lamang kapag pumayag si Frank na isama din siya. Sa pagtatapos ng pelikula, makalipas ang ilang buwan, makitang tumatakas sina Frank at Marvin sa mga tropang Moldovan, dala ang isang minak. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pakikumpleto naman ng pangungusap na Basta Kalbo, at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.